tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Ay tamis na kanyang balita na nagliligtas. Kahapon ngayon kailanman si Jesus ay tapat. Pag-ibig niyang kahabagan ay di nagmamaliw. Ang mga may gusto
Gawa 2:44 hanggang 47. Ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Ang kawan ng pastol na muling nabuhay. Ang mga sumampalataya ay isang kawan na pinatnubayan ng kanilang mabuting pastol na muling nabuhay. Sila ay namuhay na may pakikisama sa isa't isa, sapat sa pangangailangan at hindi nagkulang, nagsama-sama sa templo at nagsalo-salo na may kagalakan. Ipinabuhay nila ang buhay na may kasaganaan bilang isang kawan na sumusunod sa turo ng mga apostol na hinirang ng punong pastol ng mga laga sa kanila. Awit 23:1-4. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasabaan, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Ang Panginoon ay ating pastol. Ito ang relasyon ng Diyos sa atin. Siya ang ating pastol na nagbibigay sa lahat ng pangangailangan. Binibigyan niya tayo ng saganang pagkain dahil pinahihiga niya tayo sa luntiang pastulan, ng kapayapaan dahil inaakay niya tayo sa tabi ng mga tubig na pahingahan, at proteksyon dahil sumasama siya sa atin sa libis ng lilim ng kamatayan. Ito ang espiritual na katiyakan na nararanasan ng kawan sa pastulan ng Panginoon. Unang Pedro 2:22-25. Siya hindi nagkasala at walang natagpo ang pandaraya sa kanyang bibig. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Sapagkat kayo'y tulad ng mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Paano tayo nabalik? Tayo ay nabalik sa ating pastol at tagapag-alaga ng ating mga kaluluwa dahil siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa krus. Bunga nito tayo ay namatay sa mga kasalanan at nabuhay sa katuwiran. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. Tayo noon ay tulad sa mga tupang naligaw. Ngunit ngayon tayo ay nasa ating pastol at kanyang inaalagaan bilang tupa ng kanyang kawan sa masaganang pastulan. Juan 10:7-10. Kaya't muling sinabi sa kanila ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng nauna sa akin ay mga tulisan at mga magnanakaw, subalit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa.
Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganaan. Ang pintuan at tunay na pastol ng mga tupa. Sinabi ng Panginoong Hesus na siya ang ating pintuan at tunay na pastol. Taliwas sa mga magnanakaw na ang layunin ay magnakaw, pumatay at pumuksa. Ang layunin ng Panginoong Hesus ay bigyan tayo ng buhay na may kasaganaan. Naririnig natin ang kanyang tinig at siya ay ating pinakikinggan at sinusundan. Kaya tayo ay ligtas at pumapasok at lumalabas at nakakatagpo ng pastulan. Ang buhay sa kalinga ng mabuting pastol. Tayo ay dating mga tupang naligaw, ngunit dahil inako ni Kristo sa kanyang katawan ang ating mga kasalanan sa krus, tayo ay namatay sa kasalanan at nabuhay sa katuwiran. Pinagaling niya ang ating mga sugat at ibinalik tayo sa kanyang piling. Ang layunin niya ay bigyan tayo ng buhay na may kasaganaan. Sa piling ng ating pastol, hindi tayo magkukulang. Tayo ay binibigyan niya ng kapahingahan, patnubay at proteksyon laban sa panganib o kamatayan. Dahil sa ating pastol, tayo ay may pagkakaisa at ayon sa kanyang utos ay nagmamahalan. Ang espiritual na kasaganaan ay nagbubunga ng pagtutulungan, kagalakan, at tapat na pagsasama-sama na nagiging patotoo sa mga tao. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.